Niyakap ng mahigpit si Kimberly ni Luis. Huwag kang matakot, kasama mo ko. Hindi ka niya masasaktan. Dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko. Hinaplos nito ang kanyang muka. Teka, paano kung lumapit siya at may dalang baril? Wala naman ako nakikitang ibang tao maliban sa atin at sa mga staff. Nilinga nito ang paningin. Matutuwa siya kapag nakita tayong natatakot. Kalma ka lang. Hinalikan siya ng asawa sa labi. Ingitin na lang natin ang hayop na yun. Hindi kanya makukuha sa akin. Pinulupot niyang kamay sa bewang ni Luis. Takot siya ngunit tama ito. Bibigyan niya lamang ng kasiyahan ng stalker kung magpapakita siya ng takot. Tinawagan ito si Anthony at ilang minuto lang ay madami na security guard ang naglalakad-lakad sa paligid. Hindi na nila sinabi sa mga taong kasama nila dahil baka masira pa ang kanilang bonding moments. Naglibot sina Anthony ngunit wala namang nakitang ibang tao. Wala naman daw dapat ipag-alala. Masayang nagkakainan at nagkakantahan ang buong pamilya sa tabing dagat. Mahilig mag-video kay ang kanyang pamilya, lalo ang tatay niya. Katabi niya si Luis at labis ang tawa nilang dalawa. Si Baby Jacob at Lola Marta ay mga tulog na sa loob. Magkahawak kamay silang mag-asawa. Isinandal niya ang ulo sa balikat ni Luis. May beer din na nakahain. Inawat siya ni Luis nang makitang nagsasalin siyang muli matapos ubusin ang laman ng kanyang baso. Kimberly, huwag kang maglasing at baka makatulog ka. May gagawin pa tayo mamaya. Bulong nito sabay kagat sa kanyang tenga. Hindi yan. Teka, ano bang tinutukoy mong gagawin? Patay mali siya niyang sabi. Pupunta tayo ng langit, basta nakahiga lang ako ha. Napagod ako eh. Natatawang biro niya. Sure, ako ang bahala mamaya, papaligayahin kita. Dumampi ang labi nito sa kanyang pisngi. Pose, paano? Malanding sabi niya at ditikit ang dibdib sa braso ng asawa. Teka, sampulan kita. Pagkatapos na mainit na tagpo, niyaya na niya itong pumasok sa loob. Tumayo na sila upang magpaalam. May dumating na 2 jet ski at pinaulanan sila ng bala. Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Nasugatan si Lance, agad niyang nilapitan ng kapatid na may tama ng bala. Pinapasok nilang iba pa sa loob ng inupahan nilang bahay. Hinabol nila Luis at Anthony ang mga bumaril sa kanila. Nakita niyang isang galit na asawa, sinugod nila ng nanay niya sa ospital si Lance. Nawalan ito ng malay. Mabilis naman dumating ang mga ambulansya. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang kanyang kapatid. Sa balikat ang sugat nito. Biglang huminto ang ambulansya. Napansin niya ang isang nurse na lalaki, nakamask at sombrero sa kanyang tabi. Binuksan nito ang pinto at agad siyang hinaltak nito pababa na ikinagulat niya. Mabilis na umalis ang ambulansya at naiwan sila sa kalsada. Sinakay siya nito sa isa pang lumating na sasakyan. Sa pilitan siya nitong ipinasok sa loob ng van. Inalis na lalaki ang mask at sombrero at nagulantang siya nang makita si Thomas. Itinali nitong kanyang kamay at binusalan ng kanyang bibig. Tinakpan nito ng tila panyo ang kanyang ilong at maya-maya pa ay nawalan na siya ng malay. Kahit anong pilit niyang labanan, ang pagpikit ay natalo siya nang ipinaamoy nitong pampatulog. Sumakay sa jet ski na nirentahan nila kanina sina Anthony at Luis upang habulin ang mga kriminal. Posibleng si Fabian ang may pakana ng pamamaril. Mabilis ang kanilang paandar. Malapit na nilang maabutan ang mga salarin. Nakipagpalitan sila ng putok ng baril. Biglang lumiko si Luis upang bumalik. Shit, naiisip niya si Kimberly. Baka masalasihan sila ni Thomas. Huwag naman sanang gumawa lamang ng distraction ng kalaban upang makuha ang asawa niya. Nagmamadali siyang bumalik, naabutan niya si Tatay Elmo sa labas ng balisa. Luis, tumawag sa akin si Delia. May lalaking tumangi daw kay Kimberly mula sa ambulansya. Nanginginig na sabi ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, sisiguraduhin kong maibabalik si Kimberly. Aniya kahit pa kinakain ng pangambang kanyang puso. Nang makalayo sa matanda'y pinagbabasag niyang paso sa kanyang daanan. Labis ang pagkasuklam niya kay Thomas. Halos mapatid ang litid niya sa leeg sa matinding galit. Baka kung anong gawin nito sa asawa. Sumakay siya sa kotse upang hanapin si Kimberly. Tinawagan niya si Anthony. Hayaan na ninyo mga gagong yan.
may malaki tayong problema. Natangay ni Thomas si Kimberly, sumunod kayo sa akin. Inabot na sila ng umaga, hindi pa din natagpuan si Kimberly. Mabigat ang ulo ni Kimberly, napahawak siya sa ulo at nagimbal ng maalalang naganap. Kinidnap siya ni Thomas. Suot niya ang smartwatch na connected sa cellphone niya. Sana'y maisipan ni Luis na tignan ang tracking device sa kanyang phone para matuntun kung nasa na siya. Sinilip niya ang kabahayan. Nasa mataas silang building, parang condo unit ang pinagdalahan sa kanya. May nadinig siyang palapit na yabag. Agad siyang muling nahiga at nagkunwaring tulog. Pumasok si Thomas sa kwarto. May nilapag itong tray ng pagkain. Lumubog ang kama sa gawing kanan niya. Naupo ito at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Kimberly, mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Hindi ka magsisisi, gagawin kong lahat para sa'yo. Kinilabutan siya sa haplos ng lalaki. Mas lalo nang dumampi ang labi nito sa kanyang noo at sa pisngi. Nakaramdam siya ng pandidiri. Ibinaba nitong kanyang kumot at hinipong kanyang binti at hita. Hindi na siya nakatiis. Nagmulat siya ng mga mata, tinulak si Thomas na akmang labi naman niya ang target nito. Gising ka na pala, kumain ka na muna. Thomas, krimen ang ginawa mo. Mas magtatagal ka sa kulungan sa ginagawa mo. Pakawalan mo na ako at kakausapin ko si Luis na tulungan kang makalaya. At sa tingin mo, tutulungan ako ng lalaking yun? Gusto kanyang masolo, kaya tsak na hindi niya ako tutulungan. Anong gusto mo sa akin? Pera? Tsak na handang magbayad si Luis. Magsabi ka lang ng presyo. Ikaw, Kimberly. Ikaw ang gusto ko. Ang buong-buong ikaw. Akin ka lang. Thomas, kung talagang gusto mo ko, dapat ay maging masaya ka kung saan ako masaya. Ganun ang tunay na pagmamahal. Hindi magiging masaya lang ako kapag naging akin ka na. Alam ko namang may puwang din ako sa puso mo. Kailangan lang mawala sa pagitan natin si Luis. Tatanggapin kita ang anak mo. Walang problema kahit na may anak ka na. Ituturing ko siyang akin. Sumama ka lang sa akin at lumayo tayo. Madami din akong pera. Ako ang bahala sa inyo mag-ina. Unti-unting lumapit to sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Paano ba niya tumatatakasan? Kinawit niyang kamay sa leg ng lalaki. Naramdaman niya ang labi nito sa kanyang balikat. Agad siyang lumayo at nagsalita. Oo, tama ka. Type din kita kaso nga lang ay nauna si Luis at hindi siya papayag na umalis ako kasama ang anak namin. Iwan mo na lang ang anak mo. Gumawa tayo ng sariling anak natin. Gustong bumaliktad ng sikmura niya sa mga sinasabi ni Thomas. Nababaliw na to. Naramdaman niya ang dila nito sa kanyang leeg. Muntik na niya itong tadyakan. Wait, nagugutom na ako. Kumain na muna tayo. Tumango ito at masayang inabot sa kanyang tray ng madaming pagkain. Sinubuan siya nito at halos hindi niya malulo ng pagkain. Kailangan niya makaalis sa lugar na to. Kumain ka din, Ania. Lumikot ang kanyang mata at naghahanap ng posibleng maging armas. Nakita niya ang lampshade na nasa matigas na kahoy. Ililigpit na ni Thomas ang kanilang pinagkainan. Nabusog ka ba? Tanong nito. Matamis siyang ngumiti dito at marahang tumango. Abot-abot ang dasal niya. Salamat, Ania. Pagtalikod ng lalaki kaagad niyang dinampot ang lampshade at pinupok sa ulo nito. Nakita niya nag-aapoy ang mata ni Thomas nang humarap ito sa kanya. Hindi napuruhan ni Kimberly si Thomas kaya naman tila tumanunuwag. Sa labis na galit sa kanya. Nakita niyang pumutok ang ulo nito at tumulong dugo na hindi man lang nito ininda. Lumapit ito sa kanya at nilamutak ang kanyang mukha at sinakal siya. Gaga ka talaga. Inuuto mo lang pala ako. Matitikman mong bangis ko. Nang hilakbot siya nang makita nag-aalis to ng sinturon at binaba nito ang zipper ng pantalon. Hindi siya papayag na mapagsamantalahan. Papaligayahin kita na higit pa sa kayang gawin ng asawa mo. Nagwala siyang pilit mula sa pagkakahawak nito sa kanyang leeg. Nakawala siya, ngunit kagad nahablot nito ang kanyang buhok at sinuntok siya sa sikmura. Muntik na siyang mawala ng malay. Nang biglang bumukas ang pinto, dumating si Luis at Anthony na may kasamang mga pulis. Akmang tatakbo siya palapit kay Luis, ngunit nahawakan siya ni Thomas. Kinaladkad siya nito papunta sa terrace ng kondo. Nilabas nitong baril. Umalis kayo, ipuputok kong baril sa ulo ni Kimberly. Napilitang lumayo sina Luis. Thomas, sumuko ka na. Ibalik mo si Kimberly. Hahayaan ka naming makatakas. Puno ng takot ang boses ng asawa niya. Gago ka, sabihin mo yan sa pagong. Kung hindi magiging sa akin si Kimberly ay isasama ko na lamang siya sa hukay. Sabay kaming mamamatay. Thomas, wag, maawa ka.
Sumuko ka na sa mga pulis. Umiyak niyang sabi. Unti-unting lumalapit si Luis sa kanila. Nagpaputok ng baril si Thomas at muling tinutok sa sentido niya. Ang sabi ko, huwag kayong lalapit. Umupo sa terrace si Thomas habang yakap siya. Isang galaw lamang nito ay tsak na mahuhulog sila mula sa mataas na building. Kimberly, magsasama tayo sa kabilang buhay. Ikaw at ako. Malayo sa mundo. Tila baliw na sabi ni Thomas at huli na nang maisip niya ang nais nitong gawin. Kusa nitong inihulog ang sarili kasama siya. Dahil nakaupo si Thomas ay madali nitong naihulog ang sarili. Nakita niyang kalangitan, akala niya katapusan na niya. Mainam na lamang at nakahawak siya sa barandilya ng terrace. Ngunit nadulas ang bakal at makapalto. Napatingin siya sa ibaba, napakataas ng kinaroroonan nila. Hindi niya nakaya, bibitaw na siya. Mabilis na nakatakbo si Luis at hinawakan ng kamay niyang nakabitaw na. Kimberly, kumapit ka! Hinila siya nito pa itaas nang mahablot ang kanyang kamay. Nagyakap silang dalawa at parehas na lumuluha sa pinaghalong emosyon. Tulala pa din siya habang nasasakyan, yakap siya ni Luis. Okay ka lang ba? Pupunta tayo ng ospital para matignan ka ng doktor. Ayos lang ako, wala naman siyang ginawang masama sa akin. Tapos na problema natin, wala na si Thomas. Tumango siya at sumiksik sa dibdib ng asawa. Sana nga'y maging tahimik nga ang kanilang buhay. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng kapayapaan ng kanilang kalooban. Labis ang pasasalamat nilang mag-asawa. Nagkaroon siya ng posisyon sa Unicorn Marketing Agency bilang Chief Marketing Officer. Nag-aaral siya sa gabi. Pilit niyang binabalansing oras para sa trabaho, pag-aaral at sa kanyang anak at asawa. Nagpunta siya sa simbahan upang magpasalamat at manalangin. Ang lahat ng pangarap niya ay natupad na. Wala na siyang mahihiling pa sa kanyang buhay ngayon. Mula ng gabing nakilala niya si Luis at lahat na nangyaring pagsubok sa pagsasama nila, ay malaki ang pasasalamat niya na nalagpasan nila ang bawat pagsubok na ibinato sa kanila ng tadhana. Naupo siya sa upuan ng simbahan. May babaeng umupo sa kanyang tabi at lumapit sa kanya. Ikaw bang napangasawa ni Luis? Napalingon siya sa katabi. Matanda na ito na sa tansya niya ay edad ni Mami Claudia. Todo postura to, maahis ang buhok at makeup. Magarbo din ang pananamit nito. Alam niyang masama ito base sa ilang kwento ni Luis. Pakisabi sa ampun kong walang utang na loob na sana'y maalala naman niya ang inang nagpalaki sa kanya. Mawalang galang na po, ninakaw po ninyo siya sa ospital at pinagmalupitan. Dapat po kayong magdusa sa mga kasalanan niyo sa pamilya Moya. Hindi naman ako nasabihan ng matabil palang dila ng napangasawa ni Luis. Ipapaalala ko lang sa'yo na sa putik ka galing at sa putik ka din babalik. Huwag ka masyadong masanay sa luhong hindi magtatagal. Sanay po ako sa hirap at hindi pera ni Luis ang dahilan kung bakit ako nagpakasal sa kanya. At ano ang dahilan, Aber? Pag-ibig? Buong tapang niya sagot. Nakita niyang pag-ismid ng matanda. Ako din, pag-ibig ang dahilan kung bakit ko kailangan pagmalupitan si Luis. Kailangan ko sumunod sa utos ko, hindi mapapahamak siya. Huwag na po kayo maghugas ng kamay. Nangyari ng lahat. Bakit hindi na lang po kayo humingi ng tawad kay Luis? He hates me like hell. Galit na galit siya sa akin. Hindi niya tatanggapin ang kahit na anong paliwanag ko. Kaya ikaw ang kinausap ko. Anyway, I'm not sorry for what I did. Kasi kung hindi ko ginawa ang mga yon, baka wala kang asawa ngayon. Napakunot ang noon niya sa mga sinabi ng matanda. Hindi ko po kayo naintindihan. Hindi mo kailangang unawain, alagaan mo si Luis at mahalin mo siya. Tumayo ng matanda. Naging malaking palaisipan sa kanyang mga sinabi nito. Nakauwi na siya sa bahay, ay laman pa rin ng kanyang isip ang napag-usapan nila na umampon kay Luis. Habang naliligo sa shower ay ito pa din ang naiisip niya. Hindi nila madalas mapag-usapan ang kinalakihang nanay nito dahil alam niyang hindi naging magandang karanasan ng asawa noong bata pa to. Hindi talaga siya mapakali kaya pagkatapos lumabas ng banyo, ay nilapitan niya si Luis na may ginagawa pa sa laptop. Agad naman itong tinigil ang ginagawa pagkakita sa kanya. Pumito ito ng masulyapan siya na nakamanipis lang na pantulog. Hoy, natatawang saway niya. Wow, ang ganda talaga ng asawa ko. Niyakap siya nito at napahiga silang dalawa sa kama. Wait lang, may gusto sana akong itanong sa'yo. Mamaya na yan, hindi na ako makapaghintay. Anito sabay halik sa kanyang labi, nagalis ng damit si Luis at walang tinirang saplot sa katawan.
Para tong Greek god sa kakisigan, nilapitan siya nito at inalis din ang kanyang pantulog. I love you, Kimberly. I love you too. Muling naglapat ang kanilang mga labi, sabik. Muli nilang narating ang walang maliw na ligaya. Luis, pwede ba magtanong? Aniya makalipas ng ilang minutong nakayakap siya sa asawa. Pagkatapos ng kanilang mainit na pagminiig, nakangiting tumango ang asawa. Nagkausap na ba kayo ng nanay mo na nagpalaki sa'yo? Bakit mo natanong? Para sa akin patay na siya. Nawalang ngiti sa labi nito. Pero paano kung hindi naman pala siya talaga masama at may nag-utos lang sa kanya? Kaya niya nagawang mga nagawa niya sa'yo. Bumalatay ang sakit sa mukha ni Luis. Nagsisi siya kung bakit inungkat pa niya malungkot nitong nakaraan. Pasensya ka na, kung ayaw mong pag-usapan ng tungkol sa nakaraan ay okay lang naman sa akin. Huwag ka nang malungkot, sabi ni Kimberly kay Luis habang nakaunan siya sa balikat nito. Lumaki akong takot magmahal dahil sa kinilala kong nanay. Bilang isang bata, wala akong gustong gawin kundi ang magpasaya siya, pero palagi siyang galit sa akin. Pilit inuunawa ng mura kong isip kung bakit palagi niya akong sinisigawan at pinapalo. Napayakap siya ng mahigpit sa kanyang asawa. Nakadama siya ng awa para dito. Hanggang isang araw ay umuwi kami ng tatay ko at nadat na siyang may katalik ni ibang lalaki sa mismong kwarto nila. Nagpakamatay si Tatay Almon dahil sa nasaksihan. Binaril niyang kanyang sarili. Mga bagay na nakita kong lahat hanggang ngayon ay napapanaginipan ko pa. Hinagod niyang pisngi ng asawa. Kaya pa madalas nang nagsasalita habang natutulog. Bakit ka napunta sa kanila? May nagpaampun daw sa akin. Binenta ko sa halagang 5,000. Wala silang anak kaya tinanggap nila ako. Ngunit wala akong naalalang masasayang araw sa piling nila. Laging walang tatay ko't si Amelita lang ang lagi kong kasama. Pinatawad mo na ba ang nakilala mong ina? Walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Hindi ba sarili mong pinaparusahan mo sa kasalanan ng iba? Mabigat sa dibdib ang may nakatanim na sama ng loob. Paano kung lumapit siya sa humingi na sorry? Walang kakayahang magmahal ang kinilala kong ina. Ang sarili lamang niyang kanyang iniintindi. Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Nasa mental hospital na siya matapos tuluyang masiraan ng bait. Hindi na siya kumibo. Aalamin niya kung anong tunay na nangyari sa mga umampon kay Luis upang magkaroon to ng closure at matagpuan itong sariling magpatawad sa mga taong nakapagdulot dito ng sakit. Kinabukasan ay sabay silang pumasok ni Luis sa trabaho. Nakasalubong nila si Trixie Dizon, ang head ng marketing department na under niya ngayon. Kasama nila ito sa meeting. Tumayo si Luis upang mag-present sa harap. Alam kong hindi naging maganda ang naging simula natin. Kahit na mas mataas ang posisyon mo sa akin, sana naman hindi mo ko pag-initan, sabi ni Trixie. Tumaas ang kilay niya. Hindi ako ganong klase ng tao. Ikaw lang naman ang masama ang ugali. Wala tayong magiging problema kung hindi mo lalandiin ang asawa ko. Sarkastiko siyang ngumiti. Ano ka ba? Matagal na akong naka-move on kay Luis. At may iba na akong target. Sino? Curious din tanong. Si Fabian. We are dating. So magiging miyembro pa rin ako ng pamilya niyo. Nalaki ang mata niya. Nagkikita kayo ni Fabian? Kailan pa? Matagal na siyang umalis ng mansyon. Well, nagkikita kami once a week. Magugulat ka na lang at padadalan kita ng imbitasyon ng kasal. Teka, mag-iingat ka. Kilala mo naman si Fabian. Baka ginagamit ka lang niya. Umismid ang babae sa kanya. Hindi na ito nakasagot dahil nag-umpisa na magsalita si Luis upang simula ng meeting. May pakain ng lunch ang kumpanya at si Melissa pa mismo talagang umasikaso. Tumaas ang isang sulok na labi niya nang inabot nito ang isang pack ng food kay Luis. Kasabay ng matamis nitong ngiti. Dumaan ito sa harap niya at hindi man lang siya inabutan ng pagkain. Muntik niya na itong patirin. Lumapit si Luis sa kanya at inabot ng pagkain at inumin. Nag-share sila sa isang pagkain. Sinubuan niyang binata upang ipakita kay Melissa na wala na itong pag-asa. Napansin niyang umasim ang mukha nito. Lihim siyang nangiti sa sarili. Half day lamang siyang pumapasok sa kumpanya upang magkaroon ng oras para sa pag-aaral at kay baby Jacob. Dumaan muna siya ng simbahan. Nakagawian na niya na magsimba tuwing Miyerkules. Lumuhod siya at nagdasal. Muling sumulpot ang babaeng umampon kay Luis. Kamustang anak ko? Nasa mabuting kalagayan po si Luis. Mas mainam po na wag niyo na siyang guluhin. At ayoko na rin pong makipag-usap sa inyo. Makinig ka sa akin. Nasa panganib si Luis. Paano po ko makakasigurong totoo ang sinasabi niyo?
Ang sabi ni Luis ay nakakulong kayo sa mental hospital. Ngunit bakit po kayo nakakalabas? Hindi kayo nagpapanggap lang kayo. Kung may tunay na baliw, hindi ako kundi ang amo ko. Ang pasimuno ng lahat. Ang nag-utos na pagmalupitan at saktan kong batang Luis. Napukon na matanda ang kanyang interes. Sinong amo nyo? Alamin mo, kilala mo siya. Huwag kang magpalinlang. Tulungan mo si Luis. Hindi man ako nagluwal sa kanya ay sa puso ko'y tinuring ko siyang anak. Hindi ganyan ang kwento ng asawa ko. Kung totoo mang may nag-uutos lang sa'yo, paano may papaliwanag ang pagtataksil mo na nasaksihan ni Luis na labis na sumugat sa pagkatao niya? Setup lang ang lahat. Hindi kami tunay na mag-asawa ng kinilala niyang ama. Hindi totoong namatay si Almon Reyes. Ganun kawalang hiyang pasimuno ng lahat ng ito upang makamkam ang yaman ng mga Montejo. Gusto niyang makaganti sa mga magulang ni Luis at kaya ito ang kanilang sinasaktan. Puno ng pagkalito ang kanyang muka. Hindi siya dapat maniwala sa babaeng kaharap. Tila nababaliw lamang ito at gumagawa ng kwento. Naiiling siyang tumayo at umalis na. Matalino ka, mag-imbestiga ka at alamin mo katotohanan. Tulungan mo si Luis. Habol nito, pinagbuksan siya ng sasakyan ni Anthony. Balisa siya, paano kung totoong sinasabi ng babae na nasa panganib ang buhay ng asawa? Anthony, may papagawa sana ako sa'yo, ngunit gusto kong ilihim kay Luis. Napatingin sa rearview mirror ang kanyang bodyguard. Ano pong ipapagawa niyo, Miss Kimberly? Gusto kong imbestigahan mong kinilalang mga magulang ni Luis. May nakapagsabi kasi sa akin na buhay ang ama ni Luis na si Almon. Okay po, bukas din ipapadala kong impormasyong makakalap ng tauhan natin. Tumango siya. Pero ipapaalala ko lang po na ayaw ni Sir Luis na inungkat pang kanyang nakaraan. Baka po magalit siya kapag nalaman niya ang pinapagawa niyo. Napabuntong hindi nga siya. Mali siya ng taong hiningaan ng tulong, tsak na makakarating kay Luis kapag si Anthony ang inutusan niya. Tama ka, sige, huwag mo nang ipahanap. Gusto ko lang kasing mapatawad na ni Luis ang mga taong nakasakit sa kanya nung bata siya. Minsan kasi nananaginip pa rin siya at sumisigaw sa gabi. Iniisip ko na baka may kinalaman sa childhood niya. Nawala ng kibo si Anthony. Dumating sila sa mansyon, naligo muna siya bago lapitan ng anak sa nursery room. Sinilip niya si Baby Jacob at natutulog pa to. Tinawagan na muna niya si Aliyah. Hello, may kilala ka bang investigador? Bakit Miss Kimberly? Sinong paimbestigahan mo? Si Sir Luis po ba? May tinatago ba itong kabit? Magsabi ka lang po't susugod tayo. Hindi, may papahanap lang akong tao. Sino po? Isa niyo po sa akin ang pangalan. Kami na po ni Joshua ang bahala. Pinadala niya ang pangalan. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Luis. Mahigpit niyang bilin. Opo, Miss Kimberly. Maasahan niyo po kaming katapatan. Dumating si Luis habang naglalaro sila ni Baby Jacob. Mukhang mainit ang ulo ng asawa. Kimberly, bakit mo gustong paimbestigahan ang dati kong pamilya? Nasabi na pala sa'yo ni Anthony. Natural sa akin ang loyalty ng lahat ng tao dito. Mataas ang boses ni Luis. Ipapahanap ko lang naman sila dahil may gusto akong matiyak. May nagsabi kasi sa akin na buhay pa daw ang tatay mo at isang palabas lang kamatayan niya. Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Ang kinilala mong nanay, si Amelita. At paano mo siya nakausap? Don't tell me na pinuntahan mo talaga siya sa mental hospital. Pwede bang huwag mo nang pakialaman ang nakaraan? Luis, si Amelitang lumapit sa akin sa simbahan. Ano, kailan? Kanina lang, baka nakalaya na siya. Hindi ko alam pero tinabihan niya ako at sinabing mag-iingat ka dahil nasa panganib ang buhay mo. Imposible yan, nasa mental hospital si Amelita. Ang dali mong maniwala sa kung sino. Okay, huwag ka nang magalit. Hindi ko nauungkatin ng mga taong nagpalaki sa'yo. Tinalikuran na niya ang asawa, pinigil siya nito sa pulsuhan. I'm sorry kung nag-overreact ako. Ayoko lang silang maalala pa. At baka mapahama ka pa kung lalapit ka kay Amelita. Tumango siya at nakakaunawang niyakap ang asawa. Pwes, kung ayaw nitong balikan ng nakaraan ay siyang babalik upang lutasin ng misteryo. Nakatanggap siya ng mensahe kinagabihan mula kay Aliyah. Pinadala nito ang tirahan ni Almon Reyes. Totoong buhay pa nga ito. Pupuntahan nila ito nila Aliyah bukas. Ano kayang mangyayari sa ginagawang pag-iimbestiga ni Kimberly? Malutas kaya niya ang misteryo sa naging buhay ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.